napaka-ridiculous na nagpapasalamat pa siya na siya ay hinuli dahil nanganganib daw ang kanyang buhay sa Indonesia. Di ba? After more than a month, siya ay tumakas. Di ba? Kaya napaka-ridiculous nun. Tapos, yung secretary ng DILG, parang naging spokesperson pa niya. Siya pa nagpapaliwanag kung bakit ganun si Alice Goo. Diba? Siya pa yung nagpapaliwanag na nanganganib ang kanyang buhay. At kailangan namin siyang protektahan. parang kung hindi nakakatawa, parang surreal no? Diba? Tapos, nagpaliwanag pa at nagpaumanhin pa si NBI Director na 98% ay hindi naman apology. Parang 1 or 2% lang yung apology. Yung 98% justification. No, ako nga, sabi ko nga kay Christian na kahapon, ihiwalay ko pa yung mga karaniwang empleyado karaniwang NBI, karaniwang Bureau of Immigration. Senator, sorry Senator to interrupt you. Factual lang, factual. Point of order. Kanina po tayo nag-usap, hindi kahapon. Kanina po yan. Sorry na po. Hindi ako perfect katulad mo Kanina. Nag-usap kami kanina. At ang sabi ko sa kanya, huwag natin masyadong sisihin yung mga government employees na nagpapa-selfie. Dahil nakita nila yung kanilang mga leader na chill lang Diba? Chill na chill si Abalos. Parang winelcome isang VIP. Ganon din si Marbil. Actually, medyo weird na sila yung pumunta. At nag-charter sila ng isang eroplano para sunduin. Ang naranasan ko diyan kasi nung panahon namin nila Abby, yung Reyes Brothers Yung pumatay doon sa journalist, yung environmental journalist, si Ortega. Diba? Jerry Ortega. Nahuli natin yon sa Thailand. Nag-request tayo sa Thai government na siya ay damputin. Pero nag-usap doon, consul lang ng DFA natin, tsaka DFA nila. Tapos, ang ginamit natin, yung isang PAL flight. Hindi tayo kumuha ng isang extraordinary na chartered plane para sunduin yung dalawang pugante, dalawang fugitive. Yung PAL flight, yung kanyang usual flight sa Thailand, sumakay yung tatlong junior officers, police. Tapos, dahil flagship yung PAL, nung dinala sa aeroplano dinala, hindi na nga bumaba yung ating mga PNP Nung dinala sa aeroplano at pinusasan, nandun na sila sa Philippine territory dahil PAL yun no? Tapos, tsaka dinala rito. Hindi nga sinalubong ng mga high-ranking officials yung Reyes Brothers. Dinala sa Krame, no? At doon nag-press con. No? Kaya nagulat ako na yung chief PNP at saka yung secretary ng DILG na ang tawag nga nila ay primus inter pares or first among equals or sabi ng iba, little president, siya pa yung sumundo kay Alice Goo. No? At napaka-differential niya. Napaka-differential ng kanyang treatment. No? Na hindi mukhang fugitive. Hindi mukhang may kaso ng heinous crime na non-bailable, no? Qualified human trafficking na habang buhay ang parusa, parang hindi ganun kalaki yung krimen nitong si Alice Goo. Napaka-differential niya. Parang VIP yung kausap. Usually, hindi naman usually, lahat ng pagkakataon, pinoposasan yan. No? Pagkahuli, may posas yan. Kaya sinasabi ni Abalos, nagpa-picture lang sila for documentation, tapos na ganun na. Kung nakaposas yun, hindi makakapag-ganon-ganon. Di ba? Correct. Usually nakaposas talaga yan Fugitive yan Mahigit 1 buwan hinahanap. No? Mahigit 1 buwan nakatakas. Tapos sasabihin sa kanila, uy, salamat Salamat dahil nanganganib ang buhay ko rito. Buti na lang sinundo nyo ako. Di ba ganun ang itsura? At sa isang postmodern world. I feel safe. Seth, may hirit pala, I feel safe. Di ba? I feel safe. Di ba? Sa isang postmodern world natin, everything is about image. Di ba? At itong image na ito ay napakalayo doon sa napakatagal na hearing sa Senado, yung lahat ng kasinungalingan na sinabi niya paulit-ulit, di ba? Huling-huli na siya. At yung lahat ng krimen na patong-patong na isasampa sa kanya. No?
Hindi lang tax evasion, hindi lang falsification of documents na naging dahilan sa pagkatanggal niya as mayor, hindi lamang money laundering, kundi human trafficking. At kasama dyan yung mga torture chamber dun sa Pogo, sa Bamban. Diba? Tapos ganun ang trato natin sa kanya. Ano naman itsura natin yan? Kaya nga, 3 international newspapers yung nabasa ko. Ina-Alaska tayo eh. Ina-Alaska tayo sa ganyang klaseng treatment. Tapos, ang napapahiya pa dyan, yung presidente, dahil nung nahuli, di ba, very grim siya eh. The long hand of the law. No? Hindi mo matatakasan yan. Let this be a warning. No? Ganun. Tapos, ito yung tapos yan ang sabi niya. Tapos yung kanyang secretary ng DILG, ay doon humaharap. Siyempre, nung nangyari na yan, sinubukan niya na explain away na ganyan talaga tayo, no, ganyan, etc., etc. Medyo mali yung, okay na sana yung kanyang unang dating di ba? Napakatigas. Di ba? Napanood mo yun, Christian? Di ba? Sabi niya, the long arm of the law. Long arm of the law. Senator. Oh. Medyo lang ako, I'm very concerned about your well-being kasi mukhang ang taas ng blood pressure niya yan sa gigil, no? Nakainom na ako amlodipine, no? Nakainom na ako sa meron po ba kayong assistant dyan na mag-a-assist sa inyo na i-check yung BP nyo? Hindi Mr. Supranational yung mag-a-assist sa akin. Saka wala kaming joint bank account. Linawin natin. Hindi, gusto ko lang malaman kung meron ba kayong kasama dyan kasi parang gigil na gigil kayo, no? Nag-uusap lang naman tayo rito, ano bang problema? Parang gusto nyo makapag-away. Wala na. Pinapakinggan ko yung mga paliwanag. Uminit ang ulo ko eh. No? Mainit na nga yung ulo ko nung kagabi. Narinig ko yung mga paliwanag. Lalo uminit ang ulo ko. Ikaw ba, hindi ba uminit ang ulo mo? Nung narinig mo yung mga paliwanag? Nailabas ko na kagabi init ng ulo ko eh. Nung napanood ko yung paliwanag kanina umaga, lalo uminit eh. Kaya dinaan ko na lang sa tawa eh.